Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirugas from Masaglik Channel, a faith healer o Zumatar sa ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of November 2035 for the sign of Gemini. So Gemini, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, ang spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo nang skip ng ads na way pagpalain po kayo nang Diyos at may kapalsiksik digdig umapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advising ng ating angel spirit for the sign of Gemini. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga gilap? Tutuklasin at bubulabugin natin yan. Let's watch this. And there's a Temperance. Now, this is something of perfect timing. So, some of you guys, no, may mga bagay dito na pinapaalalahanan ka na continue what you're doing. Na dahil nasa tamang panahon, nasa tamang pagkakataon, lahat ng mga bagay na ibabahagi at bibigay sa'yo. So, there's a divine intervention na kailangan mo habaan ng pasensya mo with the Temperance. No? Kailangan mo mas maging kalmado at mas maging wais at maging matalino sa mga desisyon at gagawin mong actions. No? Let's see. And there's the Queen of Wands, by confident. Lakasan mo ang loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung pag-alinlangan at takot mo sa mga bagay-bagay. Kailangan mong i-boost yung confident mo na kaya mong gawin tong bagay na to. Alisin mo yung pag-alinlangan na baka magkamali ka, ganyan. No, may instances na ganun talaga mangyayari. Magkakamali, mabibigo ka, pero dapat handa kang matuto. And of course, there's a devil card. Now, there's something a devil card represents with the toxicities or negativities. No, alamin natin yan kung ano ba talaga yung nire-represent with the devil card. No, maaring pinapakita dito na mayroong bagay na nagbibigay takot at pangamba sa'yo. Let's see. And there's an Emperor. No, just being mature enough and being grounded. Tulad ng sinasabi ko, no, when it comes for decision, kailangan mong mas maging mature. Mas maging matalino, magkaroon ng respect at discipline sa sarili mo. No, dapat alam mo sa sarili mo yung pinaglalaban mo. Alam mo sa sarili mo dapat yung ginagawa mo. Then of course, there's something high versus may mga hidden agenda or there's an hidden enemy. So may misteryo talaga sa likod dito. No, may bagay ka pang bagay na hindi pa natutuklasan or maaaring nalalaman. So itong bagay na to ang magdadala sa'yo ng kaliwanagan. Revelation. Let's see. And there's a Nine of Pentacles, maging secure. No, pangalaga at proteksyonan mo ano man yung bagay na meron ka. Pag-ingatan mo. No, wag alisin mo yung takot at pangamba mo sa lahat ng bagay na gagawin mo. Kailangan na mas maging maingat ka. No? And of course, there's the Ten of Swords. The Ten of Swords and the Temperance. No, clarifications lang to. No, binabahagi dito na maaaring mag-ingat-ingat ka na sa mga pinagkakatiwalaan mo. Maging kalmado ka. Huwag masyadong lubos ang tiwala. Parang pinapaalalahanan ka na hindi man nangyayari sa ngayon dahil may tamang pagkakataon at tamang panahon. Dahil may mga taong sumasabotahe pa sa'yo, no, kaya hindi pa ibinibigay sa'yo ng lubos. Ano man yung bagay na gusto mo mata mo, no? Kaya siguro hindi pa yan ibinibigay sa'yo dahil lilinisin muna ang nasa paligid mo at maaaring malalaman mo kung sino ang mga traidor at totoo sa'yo. Yun yon. Now, there's something the Queen of Wands, represent with the Knight of Swords. Now, tulad na sinasabi ko, nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless night. Ano yun? Dahil sa takot, no? Dahil sa pangamba. Dahil sa sariling negative thoughts lang yon. No, kailangan mong mas i-boost yung confident mo. Alam mo guys, kailangan nyo ng tiger eye ha. Tiger eye to boost your confidence or to boost your self-esteem. Kasi may pag-alinlangan dito eh. No, may takot at pangamba ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Laging mayroong baka, laging may na parang alinlangan, ganon, na parang ayaw mong mag-take ng decision nang hindi ka sigurado, gano'n, parang ayaw mong gumawa ng eksena na alam mong magkakamali ka. Ganon, parang sinasabi dito, kung ganon yung perspective mo at pananaw mo, hindi ka magiging matagumpay. Dahil lahat ng mga taong matagumpay at lahat ng taong nagsasucess, yun yung mga taong nagdaan sa lahat ng pagsubok.
Diba? And of course, there's something with Queen of Cups, no? Emotional intelligent, no? Even sa emosyon, no? Masyado ka natatakot, nangangamba. There's something na parang, meron dito nagpapaikot, no? Parang minamanipulate ka, no? May tao dito na parang dinidictate ka sa kung ano man yung bagay na gusto mong gawin. At the same time, mag-ingat ka lang na parang may nasasense ako dito na maaaring lumalaki yung tiyan mo. Mag-ingat ka. Na pagdating sa emosyon, talo ka kasi. Madali kang masaktan, madali kang maapektuhan. So, alam niya kung paano kanya atakihin dito. So, let's see what is that Emperor. Emperor 77-1. So, see, tulad na sinasabi ko, being maturity, na being mature enough and being grounded, no, kailangan matuto tayong pangalagaan, proteksyonan ng ating sarili with the 7-1s. 7-1 sovereign protection, and then Emperor is something maturity. The Emperor is something boss, being a leader, no? Kumbaga, dapat alam mo kung paano mo papangalagaan, proteksyonan yung sarili mo, at paano nyo mas papalawigin ang kaalaman nyo sa lahat ng bagay. Parang handa kang kumbaga tinitignan mo yung lighter side of situation at the same time yung negative side. Kumbaga there's a something cause and effect, no? Kumbaga there's a balance ka kung makapag-isip. Hindi mo tinitingnan, no, yung negative lang. So tinitingnan mo with the positive and negative side. So kumbaga pinaprotection mo yung sarili mo from that situations, no? Mas lalo ka na magiging mas matured ngayon. So let's see, ngayong buwan na to mas matalino ka na when it comes from decision, no? Kumbaga, handa kang matuto, handa kang mabigo, handa kang lumaban. Ganon. Kumbaga, hindi ka na may alinlangan pa. Ganon siya, guys. So there's an Ace of Swords, something a breakthrough with a Hierophant. So may mga bagay dito na hindi mo pa lubos na nauunawaan sa paligid mo with a Hierophant. The Hierophant is something hidden, a mystery, a secrets, but definitely the Ace of Swords, something na parang walang matatago, no? There's something a breakthrough with a mental clarity na maaring bibigay liwanag, no? Liwanag sa isip mo, sa situations mo. Unti-unti ka magtatagumpay na lahat ng bagay na nakatago ay malalantad dito. Oh, there's something exciting, guys. With a Knight of Pentacles tayo. Let's see. And there's something, the Queen of Swords. So there's a clear the boundaries, no? With a Knight of Pentacles, magiging secure ka, no? At lilinisin mo yung mga tao sa paligid mo with the Queen of Swords, no? Aalisin mo yung mga taong hindi nagsaserve sa'yo, yung mga taong hindi talaga nakakatulong. Bagkos kumaga maraming hanash, maraming mga demand, diba? Kumaga maraming mga taong ganyan So ngayon mas magiging secure ka na sa sarili mo, mas papangalagaan mo na yung mga pinaghirapan mo. At the same time, your mental health, diba? Hindi ka na basta-basta magpapa-apekto, kumbaga, ganon. And there's a temperance, and because that side of swords represent with the Ace of Wands. So this is something, a new project, a new plans. Dito papasok ang mga bagong proyekto, plano, no? Dahil sa mga bagay na handa ka ng maranasan at mapagdaanan to, na lahat ng bagay na to, kumbaga parte ng purpose sa buhay mo na mararanasan, mararamdaman mo. Yung betrayal na yan, kumbaga patikim lang yan, wala ka pa sa exciting part. So with the Ace of Wands, so para magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, plano, and ideas na maaaring mag-build sa'yo, not to become a better version of yourself. Ganon. And this is a Star card. Oh, there's a healing recovery. Huwag kang mag-alala. Ano man yung takot at pangamba na yan, no, once na naranasan mo na or napagdaanan mo na yon, kumbaga para ka mabubunutan ng tinik na parang dating iniiwasan mo. Dating parang ayaw mong maramdam at maranasan ngayon. Kumbaga hindi ka natatakot. Kumbaga kumbaga nalabanan mo yon, napagdaanan mo yun, naranasan mo yun. So ngayon, kumbaga lahat ng bagay na may recovery. Diba? Ganun yun. The more na natatakot kang subukan, natatakot kang ilaban yung bagay na yon, the more na hindi mo pa nararanasan, syempre, wala ka Kumbaga, hindi mo alam kung ano yung magiging kahihinatnan. There's an unknown knowledge, unknown experiences. So ngayon, kumbaga, lahat ng bagay na yan ay maaaring magliwanag sa'yo. Once na maranasan mo, mapagdaanan mo, para ka mabubunutan ng tinik na, ay, ganun lang pala yun, nakala ko, gato, ganyan. Kumbaga, lahat ng mga haka-haka at takot mo, mapapalitan yun ng strength. Now, with the Devil card, because the Queen of Cups, reference with the Page of Pentacles, there is something investment. So mag-ingat ka lang, no? Sa mga investment na papasukin mo, magaling to. There's something na parang magaling siya magpaikot, no? Magaling siya, tulad na sinasabi with the manipulations, no? Parang, etong tao na to, na parang magaling siya, no? Sa mga matatalinhagang salita, mag-ingat ka with the Devil card, na parang there's something na mayroong lihim na intentions, no? Na hindi ka aya-aya at hindi karapat-dapat. So, kailangan mas magiging wise ka when it comes for finances, when it comes for money,
with the money matters. So, mas maging mature ka. And there's a sign of want something burden. So, mas magiging mature ka na ngayon. Napoproteksyonan mo na yung sarili mo, hindi lahat ng bagahe binibitbit mo. So, parang ngayon, mas maproteksyonan mo yung sarili mo, mas magiging mature ka sa lahat ng bagay na gagawin mo, na lahat dapat lahat ng sakop dapat ay lahat ay gumagalaw. So, ngayon, mas magiging mature ka na, ano yung paproteksyonan mo? Yung sarili mo, no? Na hindi ka na basta-basta sunggap ng sunggab. No, kumbaga inaalam mo na lahat ng bagay, mas tumatalas yung sense of humor mo, no? Mas tinitignan mo yung lighter such situations, di ba? At the same time, there's an 8 of Pentacles. Just focus on what you're doing. So, ngayon may mga hidden agenda dyan, no? Tulad na sinasabi ko, may mga hidden agenda dyan na maaaring magbigay liwanag sa'yo, no? May mga bagay na kailangan mong tutukan. The more na nakatutok ka, the more na malalaman mo yung mga hidden agenda, yung mga bagay na dapat mong malaman at dapat mong matuklasan. Kasi nakafocus ka, nakakonsentrate ka na matuto, malaman. So hanggang sa malantad na lahat ng bagay na yon, hanggang sa malaman mo at ma-realize mo na may bagay kang kailangan ayusin at tanggalin. Ganon. So let's see what is the 9 of Pentacles because the Queen of Swords. So there's a 6 of Cups, especially, diba? Especially with a family related, no, with your environment. So, parang sinasabi dito, kailangan linisin mo. No, tanggalin mo, tulad na sinasabi ko, diba? Clear the boundaries with the Queen of Swords and the 9 of Pentacles being security. No, maging maingat ka sa lahat ng pera, lahat ng bagay na pinagtrabahuhan mo, lahat ng hawak-hawak mo, linisin mo, tanggalin mo. Dahil maraming taong may tukso, or maaaring inaabuso. Ano man yung bagay na meron ka. So, ngayon mas magiging mature ka na. No? Ano ba talaga yung purpose mo sa mundong to? Ano ba talaga yung purpose mo sa buhay mo? Ganyan na lang ba? So, parang ngayon mas magkakaroon ka ng realization na mas maging mas mautak. No? Kung paano mo i-manage and control yung mga pinaghirapan mo. Let's see. For the outcome tayo. Now, for the outcome, there's a 7 of Cups, no? Maring may mga tao dyan naguguluhin yung plano mo. Tulad na sinasabi ko, di ba, with the Temperance, na there's a perfect timing. So, ito yung bagay na to, kaya naranasan mo to, naramdaman mo to, dahil ito yung tamang panahon. Tama pagkakataon with the 10 of Swords, nasa butayin, may mga taong lilinlangin ka, lolokohin ka, hindi para saktan ka lamang, no? Para patatagin ka doon sa situation na yun. At dito papasok ang mga bagong proyekto at plano. Doon papasok yung, kumbaga, mas magiging mautak ka na sa lahat ng bagay na gagawin mo. Hindi ka na basta-basta magtitiwala, no? Hindi ka na basta-basta magpapadala. Dahil there's a several cause na may mga taong guguluhin ka at maraming opportunities pang darating sa'yo, mas handa ka na. Diba? Mas handa ka na at palaban ka na. And there's a 3 of Wands. So, waiting for ship. Kung may mga hinihintay ka paper documents, there's a possible na makuha mo na at makaka-recover ka na sa lahat ng stress mo. Isa sa bagay nagbibigay stress sa'yo dito, yung hinihintay mo yung result pero hindi dumarating. Bakit? No? Isa sa bagay na nagkakaroon ng delays at nagkikreate ng blockages dito, yung mga negativities natin, yung negative thoughts natin sa sarili natin na kailangan matuto tayong i-wash out. No? Alisin yon, mag-cleanse tayo sa ating sarili. At the same time, isa sa bagay na kailangan mo talaga yung tiger eye to boost your confidence, to boost your self-esteem. Dahil isa sa bagay na nagbibigay ng parang hadlang, yung sarili natin, yung takot natin, na natatakot tayo, nangangamba tayo na baka magkamali, mabigo. Isa sa bagay ninyo kailangan mo i-boost. Fighting spirit, diba? And there's a tower moment for a major changes. Some of you, there's something chaos. No, there's something chaos when it comes na parang sisirain lahat, no? With a devil card na may mga tao dyan na parang kumbaga maguguho yung pinaghirapan mo, pero sinasabi dito na pinapaalalahanan ka, huwag kang papasok sa mga investment. No, baka lokohin ka. No? Dahil may itong babae na to, or itong tao na to, magaling siya magsalita. No? Magaling siyang maboka, no? Talagang matalak siya kung ano yung bagay na parang mapapaikot ka niya, ganun, mag-ingat po tayo. And there's a Wheel of Fortune with a turning back. Tulad ng sinasabi ko dito with the Emperor, mas maging mature ka at maging grounded ka sa lahat ng gagawin mo. Protection mo yung sarili mo dahil iikot na ang kapalaran na maaaring dati napakabigat ng sitwasyon mo, dati hindi ka makakilos, makagalaw. Ngayon, kumbaga, control mood na. No, control mo na yung bawat nangyayari sa buhay mo, mas lalong gumagaang. Diba? Let's see. And there's a 2 of Cups. No, there's a partnership. Yung pinaka-hidden agenda dito is yung mga nakakausap mo, nakakasalamuha mo. No, mas maging matalino ka na, mag-focus ka, no, at
mag-focus ka at the same time, piliin mo yung mga taong, yung parang circle of friends, ganon. And of course, circle of environment na alam mong, itong tao na to, kumbaga gusto niyang, ang pinag-uusapan niya or kumbaga yung gusto niyang pag-usapan is yung pag-unlad, hindi yung buhay ng ibang tao. At the same time, yung gusto niya na nakafocus siya na yung goal niya, ganun dapat yung mga taong gusto mo dapat or dapat mong nakakasalamuha. Dami kasing chismosa talaga. And there's a full card. Now, the full card is something a leaf of faith. Now, ito rin sinasabi ko na linisin mo with the Queen of Swords. Tulad na sinasabi ko with the Queen of Swords, linisin mo, tanggalin mo, at maging secure ka at mas maging maingat ka sa mga pinaghirapan mo. Dahil may mga tao nasa paligid mo, especially with your friends, family, environment, na huwag ka masyado nagtitiwala. Dahil baka mabudol ka, maloko ka, o maaaring abusuhin ka. No, hindi lahat ng mga pinanggagalingan resource of income mo o yung perang kinikita mo ay kinukwento mo. Dahil hindi nila alam kung ano yung, kumbaga, procedure na bago mo nakuha yun. Diba? So, let's see what is additional messages naman tayo about sa finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Let's see, guys. Shuffle muna tayo ng very light ha, para pasabog, diba? Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. So guys, pasensya na kung bihira tayo makapag-upload, pero gagawin natin lahat makapag-upload tayo talaga every single day. Napasensya na dahil may mga client tayo online, may mga customers tayong online, may mga pasyente tayong online. So let's see. About tayo sa finances and career, and of course, finances, career, love life, at kalusugan. Let's see. Pagdating sa finances and career muna tayo with the Six of Swords, na makakabangon ka na. Now, with the Six of Swords, parang there's a transition na parang yung sitwasyon mo ay hindi na katulad nung nakaraan. No? Parang hindi na katulad ng mga nangyari sa'yo ngayong buwan na to, ha? Maaring unti-unti ka na makakausad. Mas magiging kalmado na ang tubig at sitwasyon mo. And there's a King of Cups. Now, there's a devoted for the person. Maaring yung person is very devoted, o maaring very devoted ka dito. And there's something, the Five of Cups, no? May mga disappointment and regret. Na may mga nagsisisi dito, nanghihinayang sa pagdating sa finances, na mas maging mauta ka na. No? Kaya parang ngayong buwan na to, baka may bagay kang mapagsisihan. So, parang pinapalalahanan ka dito na baka magsisi ka, baka manghinayang ka sa papasukin mo, so kailangan nyo mas maging maingat. No, there's a page of cups. No, makinig ka sa intuition and gut feeling mo. Tulad ng sinasabi ko, kapag iba yung nararamdaman mo na nakakaiba na yung nararamdaman mo, no, mag-pay attention ka. Kumbaga, there's a divine intervention na may paalala sa'yo na you need to pay attention. May bagay kang maling magagawa or kailangan mo mag-ingat. No? And there's a page of sword, being curiosity. Ito yung sinasabi ko na mas maging mabusisi ka. Na mas maging mautak ka. Alamin mo, getting to know each other. At the same time, get more informations. No? Before taking action, kailangan mas maging mautak ka this time. And there's a two bonds. No? Piliin mo lang yung mga bagay or sitwasyon na papasukin mo. No? Huwag ka masyadong ura-urada dito. Huwag kang bira-birada dito. Kailangan maging mas maingat ka sa pagpili. No, ng bagay na napapasukin mo pagdating sa finances mo. No, pagdating sa love life, there's a hangman. No, there's a stuck. For a moment, parang ngayon, maaring single ka. No, maaring hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw, hindi mo na priorities yung love life ngayon. O maaring there's something the hangman, parang kayong dalawa ng person mo lutang. No, balisa. And there's a Five of Pentacles. Kaugnay ng inyong relasyon ay maaaring nararanasan yung financial loss o financial crisis. I see something karmic relationship dito, ha. With the Two of Pentacles, maging balance kayo. Na maging balance kayo pagdating sa relasyon. Na balance physically, mentally, emotionally. And there's a judgment. Tulad sinasabi ko kanina, may paalala na you need to pay attention. Makikinig ka sa nararamdaman mo. Kung alam mo itong bagay na to pagdating sa relasyon ay hindi na normal at kakaiba na, no? Kailangan mong mas maging maalam, no? Alamin mo kung saan nanggagaling, kung ano nangyayari, or kailangan yung kumbaga magkaroon ng heart-to-heart conversation na person mo. And there's a Knight of Cups. There's a wish fulfillment. So, some of you may matutupad sa mga pangarap niyo, dalawa ng person mo. May mga kahilingan kayo na maaring may isa katuparan nyo na.
At the same time, there's a 4 of Wands. By celebration, some of you magkakaroon higher level commitment. Maaring ikasal kayo, or maaring magsama na kayo. Pagdating sa kalusugan, there's a Knight of Cups. No, may mga offers sa'yo pagdating sa pagkain, or may mga pagkain na binibigay, huwag kayo tanggap ng pagkain ng, alam nyong, may mga hidden agenda, diba? Mas maging maingat. There's a 5 of Wands, see? There's a complication. So, may mga bagay dito pagdating sa kalusugan, maaaring magbigay komplikasyon. Mag-ingat ka sa mga binibili mo sa labas, baka ma-poison ka, or maaring panis na yung mabili mo. Mag-ingat ka sa mga kinakahain mo. No? And there's a magician for manifestation. So, may mga bagay dito pagdating sa kalusugan mo, may unti-unti ka ng improvement na nararamdaman at nararanasan ngayon. Parang unti-unti nang gumiginawa yung pakiramdam mo. And there's the 4 of Swords. Some of you guys, no, pag alam mong pabago-bago na nararamdaman mo, mayroon diyang bagay na kailangan mo mag-pay attention. There's a 4 of Swords. Kailangan mo ng pahinga. Or maaaring nakakaramdam ka at nakakaranas ka lang laging pagod. No, may mali. Pag ganun may mali, no, kailangan mo magpa-check up. Pag alam mong walang findings, alam mo na. There's a spiritual problem. And there's a Death card. Oh my God. Mag-ingat kayo, no, dahil kaugnay nito ay maaaring matatapos na, no? Ano man yung bagay na nararamdaman mo or nagpapahirap sa'yo. Or mag-ingat ka rin, no, pagdating sa kalusugan, meron ako nakikita rin dito ng shaggy, no, mga shaggy, gano'n. And there's an Ace of Cups na nag-uumapaw na love over, or maaaring bumalik ulit yung sigla, pagmamahal, no, at yung passion pagdating sa kalusugan. There's a new beginning, no? So, let's see what is additional messages naman tayo. Pagdating naman tayo sa Magic of Fire Messages Advices, let's watch this. No, nandito na tayo sa mga messages ng ating gabay. Now, let's see what is the Magic of Fire Messages Advices for you. And of course, there's a let go. No, may mga bagay dito na kailangan mo talaga i-let go. Pakawalan at bitawan. No, kailangan may mga bagay dito na kailangan nyo na talagang iwasan. And there's an ask for what you want. No, kailangan mo talagang kumaga lumapit sa ating Panginoon, ano ba talaga yung kailangan mo? Let the universe and other people know that what you need. So, kailangan mo talaga lumapit, makipag-collaborate ng maayos, ganun. And there's a debt paid off. No, lahat ng mabibigat, lahat ng pasanin, pasakit na kailangan mo pakawalan. No, lahat ng mga hinanakit, kailangan mo yan i-let go. Kasi baharing yan yung nagdadala sa'yo ng blockages. Yan yung nagdadala sa'yo ng negativities. Let's see what is the yin and yang oracle card. Kaya nga 'di ba sinasabi na kailangan mo magpatawad kung gusto mo patawarin ka ng ating Panginoon. Ganun, 'di ba? There's something reflection. So may mga bagay dito na kailangan mag-ingat ka na dahil lahat ng bagay na gagawin mo magre-reflect sa iyo. And there's a union. Some of you mayroon dito magkakabalikan, magtatagpo, magkikita, na magkakaroon reconcile. No, hindi lang siya reconcile with the lovers, reconcile with the friends, ganon. Families. There is something synchronicities. Represent what? There's a rise, rising from the ashes. There's a butterfly. Maaring pinapakita dito guys na maaring mamumukadkad, no, babalik yung sigla ng iyong sitwasyon, ng iyong buhay. And there's something storyteller. Parang magiging kwento na lang to. Parang may bagay na binabahagi sa'yo na kailangan mo muna pagdaanan to at maaaring maging kwento to na sa mga susunod na eksena mo na maaaring mabahagi mo yung aral na natutunan mo. No, ngayong buwan na to, parang this is the moment na parang makakabangon ka talaga. And there's a third party. So may third party dito na maaaring nagsisisi with regret, mistakes sa mga maling ginawa sa'yo, at there's a change with a transition at unti-unting magbabago yun. No, talagang meron taong nagsisisi. May taong kumbaga naaring nagkakaroon ng realization sa mga bagay na ginawa sa iyo. For Archangel Michael messages. Ask for Archangel from Michael from your situation, to help you for your situation. Humingi ka ng gabay sa ating Archangel Michael para makalis ka sa situations mo. So let's see what is a Jesus loving quote said. A Jesus loving quote said, the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send you in my name, He shall teach you in all things. So, may mga bagay dito na binigay na instrumento ng ating Panginoon para tulungan ka. No? Para bigyan ka ng information na
Lahat ng bagay na ito ay kailangan mo mapagdaanan, no? Parang may bagay na lilinisin sa'yo. No, with the Jesus dito na parang there's a comforter which is the instrument with the God. Na parang binibigyan ka ng instrumento ng ating Panginoon na tutulungan ka para tanggalin. O mayroong taong magiging parte ng buhay mo ngayon pero hindi magiging parte ng kasalukuyan mo or hinaharap mo. Magiging parte na nakaraan mo, hindi magiging parte ng hinaharap mo. Ganon. Kumbaga, may mga taong magbe-betray, may mga taong susubok sa'yo, may mga taong magiging parte ng kumbaga buhay na minsan ka nang nasaktan doon, pero dun yung part na parang babangon ka after that situation. No, after that betrayal. No, parang magpapasalamat ka na kung hindi mo naranasan yun at hindi mo nakilala yung tao na yon or hindi ka na-betray ng tao na yon, hindi mo mararanasan yung mangyayari ngayong November na to. Ay, nakaka-excite. Let's see. Let's see what is an angel's number. Angel's number represent with the drama alert. At yung sinasabi ko kanina, mag-ingat ka with the drama alert. No, with the 1717 na may tao talaga na parang nasusubukan ka, ganon. Take a few deep breath and focus in words. You need time to think things over and consider your options. At this time, you must rely solely on yourself. You might not believe it, but you're heading in the right directions. What appears to be a little inactivity in just a natural part of the process. Diba? Tulad na sinasabi ko, guys, no? Kumbaga may mga magiging parte ng buhay, sitwasyon mo, na napakalalim na panggagalingan na to, kasama siya sa buhay na tatahakin mo, pero hindi siya magiging parte ng hindi siya magiging parte ng hinaharap mo, magiging parte lang siya nakaraan mo, no? Magtiwala ka sa proseso. Ang galing, ha? Talaga, there's a learning and healing. Nakita niyo yan, ha? There's a learning and healing. No? May learning and healing dito talaga. Na binabahagi sa iyo na may bagay kang matututunan at may bagay kang mararamdaman at maaring unti-unting hihilom. What is the money move oracle deck? And there's a spiritual work. So, kumbaga talaga sinasabi dito na maaring, kumbaga binubuksan yung chapter na to for spirituality for you na magtiwala ka. Na magtiwala ka sa ating Panginoon dahil kumbaga kaugnay ng mga pangyayari sa buhay mo ay magandang hinaharap dahil magiging sentro mo ang ating Panginoon. There's a shadow work represent what? Mas lalong titibay ang pananalig mo at pananampalataya mo sa Kanya. Sa likod ng mga sakit, mga paghihirap na parang feeling mo hindi ka na makakabangon, na nasa down part ka na pero bigla kang iaangat, no? There's an addictions na iwasan mo yung parang meron ditong luho or bisyo na kailangan mo nang paalisin. Ano? At tuluyang mawawala sa situations na to. There's a clarifying for a love situation. And there's a refresh romance. No, pagdating sa love life, no, cleanse past sorrows, be charm and you embrace the joy of fling. See? Kumbaga ngayon, mas lalong, kumbaga lilinisin mo yung sarili mo, yung lahat ng trauma, lahat ng sakit. Kumbaga, unti-unti mo nang papakawalan yon. Yun nangyari from the past na hindi lahat ng mga taong makakasalamu at hindi lahat ng taong mamahalin mo ay magiging ganun din yung hinahanap mo. Yung mga taong darating sa buhay mo, ganun din gagawin nila. Hindi lahat ng tao pare-parehas ng mga pangyayari sa buhay natin na darating, diba? Tapos ganun lang, sasaktan ka, hindi. Kumbaga, there's a purpose. Itong tao na to, darating siya, dahil ito yung purpose niya. Kumbaga, pero may mga part na hanggang doon na lang. Pero may mga tao na darating sa buhay mo na may makakasama ka talaga for long run. There's a clarifying for a life situation. Kailangan mo lang talaga enjoyin yung moment. Hanggang masaya ka, hanggang gusto mo yan, no? Hanggang nag-e-enjoy ka dyan, namnamin mo. Clarifying for a life situation. Totoo yan, the more na parang nagkaka-age ng isang tao, the more na parang paboring yung nangyayari sa buhay ng isang tao. Diba? Kung magkakala mo, pa-excite ng pa-excite, no. Paboring, the more na nagkaka-age ang isang tao, mas lalo mo nakikita na pahirap. Ganun siya. So, the more na ganun yung nangyayari, kung hindi mo i-enjoy yung moment, hindi ka makakaramdam ng happiness. No, kailangan enjoy mo yung bawat single day. So, there's something fulfilled, immerse. Everything you want is all around you.
Just waiting for you to see it. Kumbaga, lahat ng bagay na to, lahat ng bagay na gusto mo ay nasa paligid mo lamang. No, kailangan mo lang maghintay para makita yon. No, kasi may mga part dito ba guys na hindi mo na-appreciate yung mga bagay na nasa harapan mo kasi may hinahanap mo. 'Di ba? Kaya kasi sinasabi dito na kailangan mo enjoyin yung moment eh. Enjoyin yung time na to kasi hindi mo na mababalik pa kapag dumating yung araw na yon. From what lies beneath the future. Ang ganda ng reading mo. No, ngayong buwan na to, more on learning and healing. And there's something bank failure. Diba? Kumbaga, sinasabi dito, ang pinaka-hidden agenda dito, kumbaga, meron ditong, kumbaga, na-lost talaga. No? Yung pinaka-hidden agenda dito, yung parang naubos ka talaga. No? There's a kick to the crab. May kailangan kang alisin sa buhay mo. May mabigat. No? May mabigat sa buhay mo na kailangan mong alisin. Some of you guys cross-watcher out there na maaring nanonood ka na reading ng Gemini. So, kung ano man to, kung Gemini ka man nanonood ng reading nito, maaring tumutugma sa'yo, please comment down below. With a part of the light represent what? Sa mga silent viewers dyan ha, please lang naman mag-like kayo dyan at the same time mag-comment kayo kung nakarelate ba sa'yo. And there's a release. Diba? May kailangan talagang alisin. Diba, may kailangan tanggalin talaga sa buhay mo. Doon pa lang sa unang chapter, may paglinis talaga eh. I no longer struggles with the fear of challenges of life. I take control of my thoughts and embrace each stage of my journey. I focus on what I cannot change. I surrender what I cannot to the divine trust in the process. I believe that everything will unfold as it should, no? Etong bagay na to ibinibigay sa'yo. Kung naniniwala ka ng mga bagay na ito ibinibigay sa'yo, bibigay ito na karapat-dapat para sa'yo. Hindi yan binibigay sa'yo dahil sa wala lang. No, may purpose yan. No, may bagay kang matututunan, may bagay kang mararanasan, may bagay o aral kang kailangang maramdaman at pagdaanan. Let's see what is the pick of yes or no. Alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. So, nandito na tayo sa huling chapter, guys. So, guys, before anything else, kung bago ka sa channel ko, ang pick or yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. No, mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Then, of course, kapag nakapag-isip ka ng tanong, pipili ka dyan, please comment down below kung number na pili mo. And of course, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa mga uri na social media platforms. At maraming salamat po sa mga subscribers, sa mga solid subscribers, sa mga bagong followers at subscribers natin. Welcome to our channel. Tara na at bubulabugin natin lahat ng eksena nyo araw-araw. Naway makapag-upload tayo dahil marami tayong kliyente, customer, pasyente. No? Every single day marami. So, kung gusto nyo mag-reserve for private tarot reading, just let me know. Let's start with the number 1. Number 1 represent with a yes. No, yes, rising to the challenges floating on the air, advance. No, parang pinangungunahan ka na maaaring itong challenges na to ay paalala na maaaring maging mapayagpag ka or maaaring magtagumpay ka. Number 2, there's a no. No, spotted reputation going bad, rotten idea. May iniisip ka na hindi dapat mong ginagawa. O mayroong kang bagay na kailangan mo mag-pay attention dahil wag mong hayaan mabulok ka sa sitwasyon. No, there's a number 3, there's something a no. Crack in your facade, unsupported drying off. So, binabahagi dito na may mga bagay na akala mo makakatulong sa'yo. No? Kumbaga, kailangan mo makalaya at makaalis dito dahil yung lugar at sitwasyon mo ay kumbaga, hihigupin ng iyong enerhiya, ang iyong spirituality na parang kumbaga, there's something na parang mapang-abuso. So, wag mong hayaan na abusuhin ka hanggang sa matuyot ka. No, kailangan mong humanap na isang lugar kung saan ka lalago. So, guys, maraming salamat po. So, this is a monthly gabay for the month of November 2025 for the sign of Capricorn. So, Capricorn, maraming salamat po. This reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Diragos, maraming salamat po sa mga walang sawang mag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang dirigil skip ng ads sa way pagpalain kayo
ng Diyos at may kapal. Siksik, digdig, umapa na biyayang manang balik sa inyo at maraming salamat po. And see you the next video. Bye-bye and babush.